narito ang Itel P55 4G at narito rin ang ating Infinix Hot 40i. At sa video na to, pag-uusapan natin kung sino nga bang mas sulit o worth it bilhin sa dalawang bad boy budget phone na to. Marami kasi mga kapare ko dyan na nalilito kung ano nga ba talagang mas best sa dalawang device ito dahil almost same ng specification silang dalawa. At yan yung aalamin natin sa video na to dahil pagkukumparahin natin yung iba't ibang mga specification ng both devices na to, kagaya ng camera, performance, battery, at kung ano-ano pa. Yan yung aalamin natin sa video na to. Kaya ngayon, tara, let's go! Now, para maging maganda yung comparison video natin, hatiin natin sa 6 na criteria or feelers yung gagawin nating comparison sa dalawang ito. At ito yung 6 na yun. Una, nandiyan ang build quality, sumunod ang display, nandiyan din ang performance, battery, camera, and also pinakalas ay yung kanyang presyo. Nga pala, personally, itong mga feelers or criteria na to yung ginagawa kong batayan sa pagbili ng isang proper smartphone. Kaya pwede nyo rin gamitin itong mga feelers na to if ever nabibili kayo ng smartphone at hindi kayo sure kung goods ba siya or hindi. But anyway, pag-usapan natin yung dalawang phone na to. Now, sumunod natin sa kanyang build quality at daanan na rin natin ng mabilisan lang yung kanyang design. Pagdating sa build quality ng dalawang to, same lang naman sila na merong plastic back, plastic frame, and glass front. And usually, expected tong ganito dahil nga budget level phone lang naman, wala kang kinakailangang asahan pagdating sa build quality. So, nasa pretty common setup tayo dito. Pagdating naman sa comfort kapag ginagamit natin itong dalawang device ito, same lang din sila na nanalo pagdating dito. Dahil mapa one-hand use grip or kaya gaming grip, same sila na naka-nailed ng magandang comfort pagdating sa grip natin. Except the fact na ito ay naka-box type design and also flat na flat yung kanyang likuran, yung kanila namang edges dito sa gilid, the same din na medyo curvy ng konti. Or sabihin natin, medyo may slightly curve pero hindi talaga siya totally curve. Parang medyo in-adjust na ng konti para syempre walang mabuong matala sa part dito sa kanyang kanto na maaaring makapagbigay ng uncomfortable feeling kapag hawak-hawak natin yung smartphone. At isa pa sa nagustuhan ko sa dalawang device na to, same sila na merong side-mounted fingerprint at same din po na responsive yung side-mounted fingerprints nila. Pagdating naman sa design ng dalawang device na to, almost the same lang naman sila. Walang masyadong pinagkaiba. Nandun pa rin yung iPhone camera design look natin, hindi nawala. Pagdating naman sa back part nito, same lang din na merong color changing design effect, which is kapag natatamaan to ng araw or sinag ng liwanag, parang nagbabago ng konti yung color niya. And personally, nagustuhan ko yung gantong design niya dahil syempre, nagbibigay to ng detail sa dalawang device ito or pagkakakilanlan sa dalawang device ito pagdating sa kanilang design. Kaya pagdating sa build quality feeler natin, syempre, same lang silang nanalo pagdating dito. Anyway, pag-usapan naman natin yung kanilang display specification. Pagdating sa display na itong dalawang device ito, same lang sila na merong 6.6 inch 90Hz IPS LCD display na merong 720p resolution display. Hindi naman surprising yung specs ng dalawang to pagdating sa kanilang display dahil nga, syempre, nasa budget level segment lang tayo dito. Pero ang maganda dyan, pagdating sa display na ito, hindi na to naka-drop notch dahil ito ay naka-punch hole camera setup na. Although medyo malaki yung kanilang pagiging punch hole camera dyan, goods pa rin dahil hindi masyadong takaw pansin unlike sa mga drop notch camera display. Pagdating naman sa quality ng dinidisplay ng dalawang device na to, is almost the same lang din sila lalo na sa color reproduction. Okay lang naman, hindi ganun ka-saturated at ka-vibrant yung color dahil nga IPS LCD and 720p resolution lang naman yung combination nito, kaya normal na ganito yung kanilang dinidisplay. Pero to be honest, detailed naman at maganda naman talaga yung dinidisplay niya. Yun nga lang, 720p resolution, pero hindi na rin natin kinakailangan pang magreklamo para sa ganyan, para sa presyo ng both device ito. Nga pala, pagdating sa Netflix, naka-wideband L3 lang tayo dito. Ibig sabihin, hindi tayo pwede makapanood ng mga HD plus content pagdating sa Netflix. Pagdating naman sa navigation nito, dahil nga same sila na naka 90Hz, smooth din kapara ko yung feeling kapag tayo ay magna-navigate dito. Pero, para sa akin, nung ginagamit ko tong dalawang device na to, mas napansin ko na mas maganda yung animation ng Itel P55. Para sa akin lang naman, parang mas smooth siya ng konti pagdating sa mga swipe sa gilid, lalo na pag nag-switch tayo ng application or kaya pag bumabalik tayo sa home screen. Para sa akin, medyo smooth ng bahagya yung animation ng P55 kaysa dito sa Hot 40i. Pero anyway, pagdating sa kanilang display, same lang po silang nanalo dito dahil same lang naman sila ng display specification at same lang din naman sila ng feeling kapag ginagamit. Kaya, table lang sila sa part na to. Now, let's talk about kapare ko sa performance ng dalawang device na to. Simulan natin sa kanilang storage. Unahin natin ang Itel P55. Dito, meron na tayong UFS 2.2 storage version up to 8GB RAM and 256GB of internal storage. Magandang variant yan para sa gantong budget level phone. Palag-palag yan kapare ko. Pagdating naman sa Infinix Hot 40i, same lang din na merong UFS 2.2
2 version, and also 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Although same sila pagdating sa storage variant, medyo magkaiba sila mamaya pagdating sa presyo. Pag-uusapan natin yon. Anyway, pagdating naman sa Android version ng dalawang device ito, same lang sila na naka Android 13, which is hindi latest at hindi nila man luma. Yun yung maganda sa part na to. Anyway, hindi pwedeng mawala sa performance part yung kanilang chipset and also gaming capability. And actually, same chipset lang naman yung ginamit sa dalawang device ito at yan ang Unisoc Tiger T606. Meron tong octa-core CPU na mayroong max clock speed na 1.6 GHz and also GPU na Mali G57 MP1. At ito yung nakuha nating Antutu benchmark score. Usually, pantay na pantay lang yung dalawa, pero medyo lamang ng konting-konti lang naman itong ating Hot 40i. Pero technically, pantay lang po yung dalawang yan pagdating sa kanilang Antutu benchmark score. Dahil nga, same lang naman yung chipset na ginamit at wala namang masyadong improvement pagdating sa software, kaya pantay lang po yung dalawang yan technically. Pagdating naman sa thermal throttling test na ginawa natin, 60 minutes of testing, same lang din na panalo tong dalawang to dahil same chipset, kaya same na pasado pagdating dito. Now, tinesting ko yung gaming capability ng dalawang device na to, kahit na same sila ng chipset. So, naglaro ako dito ng 3 games na madalas nating nilalaro dito at kayang-kayang i-handle ng T606 chipset. At yan yung Mobile Legends, Wild Rift, and CODM. Now, although same sila ng chipset na ginamit, meron silang pinagkaiba pagdating sa supported settings. Unahin natin sa MLBB. Pagdating sa Intel P55, meron tayo ditong Ultra Graphics and High Frame Rate. Samantalang pagdating sa Hot 40i ay supported na neto yung Super Frame Rate at Ultra Graphics. Pero pagdating sa gameplay na ng dalawa, same lang naman sila nakakuha ng maintaining 60 FPS. Although magkaiba sila ng FPS settings sa support dito sa MLBB, pero kung same pa rin naman yung output na makukuha natin, wala na rin pinagkaiba sa part na yon. Pagdating dito, playable na playable ang MLBB, both device, wala tayong kinakailangan pa dyang ipula. Yun nga lang, kapag medyo marami nangyayari sa screen or kaya marami nang nire-render yung chipset natin, yun, medyo bumababa yung FPS niya from 60, bumababa ng 40, 45, ang pinakamababa na nakita ko is 34 FPS, which is pretty normal pa rin naman, wala ako nakitang problema, goods all the way pagdating sa dalawang device ito. Pagdating naman sa Wild Rift kapare ko, same lang sila ng settings na nakuha dito, 90 FPS, medium graphical settings, and medium resolution. At pagdating sa gameplay ng both device, goods na goods din yung nakuha natin performance kapare ko. Isa na ata itong Wild Rift sa may pinakamagandang support system or optimization sa game nila dahil nakakuha tayo dito ng decent performance lalo na pagdating sa FPS dahil nagmi-maintain sa 60 to 90 yung kanilang FPS mga kapare ko. However, bumababa pa rin naman yung FPS natin dito pero papitik-pitik lang. Ang pinakamababa na nakita ko sa both device is 40 to 30. Nakadepende kung gaano kadami yung kinakailangang i-render ng chipset natin, which is nakadepende yan sa Clash. Pero ang endpoint, same silang dalawa na playable sa Wild Rift. Now, pagdating naman sa CODM, same settings pa rin na supported. Meron tayo ditong high frame rate and medium graphical settings. At pagdating sa supported settings sa dalawang device ito dito sa CODM, hindi na surprising dahil hindi naman talaga ganong kalakasan yung chipset na ito. But pagdating sa performance, okay din naman. Pretty common, decent yung kanyang performance. But yung FPS na nakuha natin dito nag-average ng 30 to 40 FPS. May mga pagkakataon na yung both device ito is pumapalo pa rin ng 50 pero hindi siya yung nag-i-stay talaga. As in, pagpalo niya, bababa din agad. But based sa gaming experience ko dito, playable naman yung game. Makakapaglaro ka dito ng CODM. Yun nga lang, meron talaga mga occasional frame drop na mararanasan. Kinakailangan nyo yung tandaan pagdating sa CODM. Pero doon sa ibang mga games na sinabi ko, goods naman, vote device mga kapare ko. And yes, playable naman pagdating dito sa CODM. Kaya pagdating sa pillar ng performance part natin, syempre, draw lang tong dalawang to dahil wala naman lumamang sa kanilang dalawa. Now, let's talk about battery kapare ko. Yung both device ito is merong 5,000 mAh battery and 18 watts fast charging support. Pagdating sa charging speed nila, pretty much the same. Walang nauuna dahil nga same lang naman ang charging speed yan dalawang yan. At ganun din pagdating sa kunat na kanilang battery dahil same 5,000 mAh. And based sa ginawa kong testing dito dahil una, ginawan ko siya ng thermal test, isang oras yun mga pare ko na ini-stress test tong both device na to and also nag-gaming test din tayo dito ng tuloy-tuloy, walang pahinga at walang charging. Tumagal po ito ng almost 1 day and 2 nights at charge ko lang siya nung kinakailangan ko na mag-take ng mga pictures sa labas or mag-selfie para sa comparison nila. So, ibig sabihin, simula dun sa build quality part hanggang dito sa gaming test at hanggang dito sa kanyang battery segment, syempre, yung pinaka-charge pa lang din ng battery yung ginamit natin. Kaya masasabi ko na same makunat yung battery ng both device na to. Kaya pagdating sa battery part, tabla lang din yung ating usapan pagdating dito. Now, nandito na tayo sa exciting pillar which is yung camera. Maraming kinakailangan consider dito pero ito yung specification ng dalawa. Unahin na muna natin yung Intel P55. Pagdating sa main camera na ito, meron tayong 50 megapixel camera and then isang
AI lens. Pagdating naman sa video resolution support nito mga kapare ko, ay kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 fps. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayo ditong 8 megapixel camera at kaya din nito mag-shoot ng 1080p at 30 fps. But pagdating sa Hot40i, ay meron tayo ditong 50 megapixel camera at AI lens din, kaya din mag-shoot ng 1080p at 30 fps. Pero pagdating sa selfie camera, ay meron na tong 32 megapixel selfie camera at kayang mag-shoot ng video resolution na 1080p at 30 fps. Now, pagdating sa photo quality ng both devices sa kapare ko, ay nakita ko na medyo mas angat lang ng konti yung ating Itel P55 pagdating sa mga color correction or sabihin nating mga accurate na kulay, dahil sometimes kasi masyadong wash out yung ating color pagdating dito sa Infinix Hot 40i, pero may pula din tayo sa Itel P55 dahil napaka-sharp ng photos dito mga kapare ko. Parang magkaiba silang dalawa dahil yung ating Infinix Hot 40i masyadong soften yung kulay at hindi ganun ka-accurate yung color production niya, pero dito naman sa Itel P55 okay naman yung kanyang color production pero super sharpen naman ng mga photos niya. Although nakadepende pa rin talaga sa environment or lighting condition bago ka mag-take ng photo yung magiging result mo para makakuha ka ng super sharp or super smooth na photos dito sa dalawang device ito, kailangan malaman nyo pa rin tong bagay na to. Pero para sa akin, okay na rin naman yung mga photo qualities na nakuha natin dito dahil nga level segment lang naman to or budget level segment lang naman itong mga smartphone na to. Kaya yung mga pula na yan natural na lalabas sa mga gantong kind of smartphone. Pagdating naman sa video quality nito, kagaya ng sinabi ko, same silang may 1080p at 30 fps. At pagdating sa quality na ng dalawa, medyo same sila na magkaiba. Pagdating kasi dito sa Infinix Hot 40i, yung video natin is masyadong maliwanag or sabihin natin overexpose siya pagdating dito sa part na to. Pagdating kay Itel P55 is normal lang yung exposure niya, kung ano lang yung kaya niyang ibigay, yun lang. At sa totoo niyan kapare ko, yung makulimlim talaga yung panahon nung pinilm ko or nag-record ako ng video nila or yung kanilang video test. At kung makikita nyo talaga sa Infinix Hot 40i, ay makikita ninyo kapare ko, overexposed talaga kapare ko yung video niya and default. Yun yung pinaka napansin ko dito. Pagdating naman sa selfie camera nito, the same lang din silang merong pagkakaiba. Unang-una, 8 megapixel lang yung Itel P55 and then naka 32 megapixel naman yung ating Infinix Hot 40i. However, pagdating sa kanilang quality, almost nakakadikit yung ating Itel P55 pagdating sa quality nito. Pero nandun pa rin yung pula ko sa kanya kagaya na sa kanyang main camera which is over-sharpen naman yung photo. Pagdating naman sa Infinix Hot 40i, ganun din, soften pa rin yung selfies mo dito pero pag may proper lighting ka, maninild mo naman yung quality ng photo kapare ko. To be honest, based sa mga output na nakita ko dito, almost the same lang sila ng quality kahit na medyo mas mataas yung megapixel netong Infinix Hot 40i. Diyan papasok kapare ko yung kagandahan ng ginamit na software para dito sa pagpaprocess ng photo. Doon pa rin kasi talaga nagkakaroon ng pagkakaiba. Maganda nga yung hardware na gamit mo, pero kung pangit yung software mo, ganito rin yung mangyayari. And to be honest, para sa akin, mas maganda pa yung nakukuha na photo quality pagdating sa selfie and also sa main camera ng ating Itel P55 kaysa sa Infinix Hot 40 Pro. Based sa standard ko. At nakikita nyo rin naman, ewan ko kung agree kayo sa akin, comment nyo sa ibaba kung agree kayo based dyan sa mga example photos. Anyway, pagdating naman sa video quality nito sa selfie camera, okay naman silang dalawa. Medyo napansin ko lang na medyo zoom in yung mukha natin dito sa Itel P55. Pero pagdating sa kanilang quality, regular 1080p camera, same pa rin, kagaya lang din sa picture, medyo sharpen ng konti yung video natin dito sa Itel P55, medyo soften naman yung quality ng video natin dito sa ating Infinix Hot 40i. Pero kagaya nga na sinabi ko, basta proper lighting, proper positioning ng camera, once na mag-video ka kaya mag-take ng selfie, makukuha mo pa rin yung quality na gusto mo. Anyway, pagdating dito sa ating camera criteria, mas nakita ko na mas maganda ang quality ng Itel P55. Kaya dito, panalo ang Itel P55. Now, last pillar or last criteria natin which is yung presyo. So dito sa pricing, meron tayong dalawang category, yung base variant and then yung pinaka-higher variant niya. Unahin natin yung base variant ng Infinix Hot 40i. Dito meron tayong 4,600 pesos na SRP para sa variant niya na 4128. At para naman kay Itel, meron tayo ditong 8128 storage configuration at meron tong SRP na 4,500 pesos lang. At pagdating naman sa higher variant, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang Itel P55 ay merong SRP na 5,000 pesos o 4,999 pesos lang na merong storage configuration na 256GB at 8GB RAM. At pagdating naman sa Infinix Hot 40i, meron lang naman tong SRP na 6,000 pesos at same configuration lang na 8GB RAM and 256GB of internal storage. Anyway, pagdating sa pricing nito, alam naman natin kung sino yung nanalo sa part na to dahil talagang sulit
masulit yung Itel P55 pagdating sa presyo niya. Dahil yung kanyang base variant pa lang okay na yun kapare ko eh. Samantalang mag-a-add ka na lang ng 500 pesos, makakuha ka na ng 8GB RAM and 256GB of internal storage sa halagang 5,000 pesos lang mga pare ko. For me, yun ang isa sa pinaka-goods na deal na pwede nyong mabili ngayong 2024 para sa budget level segment. Dahil kung naghahanap talaga kayo ng mga secondary phone or kinakailangan nyo ng pangregalo, this phone ang isa sa pinaka-marirecommend ko para sa budget level entry. At kitang-kita naman natin yung performance ng dalawa and also kung ano yung kayang gawin ng dalawang to. Now, dito sa comparison video na ginawa natin, kitang-kita nyo naman sa mga feelers na to na nakakuha ng perfect score yung ating Itel P55. At kaya siya kapare ko ay ang panalo sa comparison video na to. To be honest, siya yung marirecommend ko talaga pagdating sa price point na 5,000 pesos dahil ito talaga yung isa sa pinaka-best na 5,000 pesos phone unless nakabili ka na ng RS4 or kaya napanood mo tong video na to na yung presyo ng RS4 is nasa 5,000 pesos, mas better na bilhin yun. Pero as of now, masasabi ko na ito yung pick ko para sa 5,000 pesos. Anyway, kung meron kayong mga tanong, meron kayong mga gustong malaman pa na hindi ko nasabi sa video na to, comment nyo lang sa ilalim at pag-uusapan natin yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo in the next video. Peace.